Air. Cut. Let's engage in the... Ano sasabihin ko? 3, 2, 1. Hey fam! Welcome to Light and See Online! We're here to give you a few reminders. First is our morning prayer every Tuesdays, Thursdays, Saturdays, 6:15 a.m. Yes, I highly encourage everyone to join our morning prayers because on my personal experience, sobrang intimate niya kasi we get to see each other and we really get to pray for each other. And speaking of prayer, we have our Powerhouse still every Friday, 8:30 p.m. And yung personal experience ko naman, every powerhouse, sobrang powerful ng presence ni Lord. And speaking of powerful presence ni Lord, every Sunday celebrations, 10 a.m. Alam niyo, hindi dapat natin iniiwan ang ating mga kids. Kaya naman, right after our Sunday celebrations, meron tayong kids church and that happens the same day, 11:15 a.m. And here are some tips to make the most out of our online gatherings. Number 1, get up and get dressed. Dito. Yan o! Dapat postura tayo, hindi kami physically, but lalong-lalo na spiritually to worship the Lord. Why? Kasi deserve ni Lord. Kaya ngayon, tumayo tayo sa mga couch natin, sa bed natin, and let's praise Jesus! Second, let's engage in worship and in the Word of God. Let's be all out in worshiping God and let's bring out our Bibles, notebooks, and ballpens and let's receive the Word of God. Lastly, invite your family and friends by sharing this video and mentioning their names on the comment section. Uy po! Attend muna tayo ng Sunday celebration. Tara!
Light NC fam, wherever you are, it's time to give the Lord our salvation, our best worship today. Amen. Come on, put your hands together. Hallelujah. God above the world in motion, God above all my hopes and fears. I don't care what the world throws at me now. It's gonna be alright. Oh, oh, hear the sound. Hear the sound of the generation making loud our freedom song. All in all, that the world will know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Hear the sound. Hear the sound of the generation making loud our freedom song. All in all, that the world will know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright. Come on, it's gonna be alright, because we have a Savior who is not dead but who is alive. Amen. Oh, salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Come on. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright. Gonna be alright. Oh, oh. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy
Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on. Your grace goes on and on. And I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. Sing it to Jesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, name above all names. There's no other name. There's no other name but the name of Jesus. Come on, in your homes, wherever you are, worship the name above all names. Oh, be exalted, Lord. There is freedom. May kalayaan sa presensya ng Panginoon. May kalayaang sumamba. May kalayaang umawit. Oh, rabalarararabasa. Malaya ka pong sumamba. Malaya tayo sambahin ang Panginoon. Exalted, Lord.
Lord, mas mataas ka sa COVID-19, Lord. Lord, mas mataas ka sa kakulangan, Panginoon. Mas mataas ka sa sakit, Lord. Exalt the Lord. Come on, you are invited to the presence of the Lord today. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, 31 years, the Lord has been so faithful to us. Jesus, be exalted, Lord. Be exalted, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, sing it from your heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. For 31 years, it's all about you, Lord. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. We declare, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Sing it again. Jesus be the center. Jesus be the center of our church. Jesus, you're the center of our church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Can we sing the name of Jesus right now? Jesus. Sing his beautiful name. Jesus. Jesus. You know, there's healing in the name of Jesus. Jesus. There's salvation in the name of Jesus. There's no other name but Jesus. Jesus. There's no other name but Jesus. Right now, I feel the angels are singing with us. The name of Jesus. Call on the one who saved you. Call on the one who's worthy. Jesus.
the worship is yours. All the glory is yours. Jesus. Lord, we give you all the praise. It's all about your beautiful name, Lord. Thank you for saving us. Thank you for blessing us, Lord. And thank you din, Lord, dahil kahit may pinagdaraanan kami, you never leave us, you never forsake us, Lord. Lord, today we give you all the praise, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Go! Hello, good morning Light LC family. Happy 31st anniversary sa ating pong lahat. The Lord is good sa ating pong church in Light of the Word North Caloocan. So I am blessed this morning kasi ako po yung magpipray for our tithes and offering. So, are you excited to worship our God through our tithes and offerings? Yes! Alam ko po lahat ay sasagot ng Amen. So, ang sabi po sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him." God owns everything. Alam po ba natin yon? Siyempre. So, Kanya po lahat. Wala po tayong pag-aari dito. Kahit nga po tayo na nandito sa lupa. So, He created us. He created the heavens and the earths and everything in this world. So, kaya nga po, marapat lamang na ating pong ibalik ang para sa ating Panginoon. Yes, we enjoy the blessings that He is giving us. Pero ang 10% po ng nare-receive natin sa ating pong mga pera ay dapat pong ibalik sa ating Panginoon. Ito po yung ating tithes. And of course, meron po din tayong offering na kung saan ito po ay matutuwa ang ating Panginoon kung tayo po ay nagbibigay din ng ating offering. So, ang ating pong gawain ay nagpapatuloy because of our tithes and offering. Yung pong work ng Lord na ibinilin sa atin ay pagpatuloy, ito po ay nangyayari dahil sa ating generosity. Kaya nga po, God will continue to bless us. Yan po ang promise niya habang tayo po ay susunod sa kanyang kautusan. That we should bring our tithes and offering. And of course, there must be gladness in our heart. Good? Amen? Are you ready na po ba? So, alam ko po, naka-ready na kayo, naka-prepare na po ang ating mga tithes and offerings. So, let's pray. Father, thank you so much for this opportunity that we could worship you through our tithes and offerings. Lord, you own everything. And everything comes from you, Lord Jesus. Kaya nga po, marapat lamang na ibalik namin yung aming pong mga ikapo sa inyo, O Lord God. Yes, Lord, we will give this with gladness and our hearts, Lord, believing that as we give, Lord God, the blessing that comes from you will overflow. Thank you, God. And we hold on. We continue on holding on to your promises. Thank you, God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Happy anniversary, our Light of the World family. We miss you all. Hope we can travel again. Hope we can be there to celebrate with you. But for now, we want to virtually sing this song of blessings to you. So may the Lord bless you, not just you, but all your families and your loved ones. Happy anniversary po ulit, and hope you enjoy. The Lord bless you and keep you, and make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Happy anniversary, Light of the World. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, and make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Happy anniversary, Light of the World. Say see you soon. See you soon. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and their family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He is for you. He is for you.
He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. Happy anniversary, light of the world. What else can you say? Thank you. Hope you enjoyed and hope you got blessed. And we hope to see you soon. Bye-bye. Happy 31st anniversary, Light NC family. Ngayon po ay we are celebrating the third Sunday of our month-long celebration. And for this Sunday, I have invited a dear friend of mine. He may not be well known, but he is close to my heart because I have seen that he is an example of a person who really work, who really serve with the effort that we should follow. An example in service. So our speaker is in the ministry for 24 years. He started in Cavite and then he pioneered a church in Villa Luisa initially, but right now they have their own worship center wherein I am a part in the construction of this center. So our speaker is the senior pastor of 777 Beginning Church. So, napakaganda po ng kanilang church. The name of their church, 777 BC. So, without further ado, I would like to introduce to you si Pastor Dennis Sabalboro, our speaker, a dear friend who work while there is time. So, let us welcome our speaker with Light NC. Welcome. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa kanilang lahat, lalo na po sa mga kapatid po natin sa Light the World Worldwide Ministries. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ako po ay bumabati sa inyo ng 31st anniversary po, lalo na po sa buhay po ng ating pastor na si Pastor Manny Curia. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tawa po ay patuloy ang kaarawang ito ng inyong church ay patuloy po na magbigay po o magbukas po ng magandang pagpapala po sa lahat po ng mga miyembro po, lalo na po sa ating pastor at sa kanyang pamilya. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sandali. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay nagpapasalamat o Diyos sapagkat tunay na dakila ka at walang hanggan ang iyong kabutihan, Panginoon, na patuloy na ginagawad mo sa iyong mga anak, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, para sa Light of the World Worldwide Ministries na kung saan ay nagdiriwang po, Panginoon, ng
31 anibersaryo, Panginoon. At ito po ay pinangungunaan po ni Pastor Manny Correa at ang kanyang po pamilya at ang buong manggagawa po, Panginoon, ng Light. Kaya ang dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ang pagpapala mo, Panginoon, ay ibuhos mo, Panginoon, sa iglesia ito. Marami pong salamat, pinupuri ka namin at sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ang Diyos ay dakila. Amen po ba? Walang hanggan ang kanyang kabutihan at kailanman hindi po siya nagbabago. Sabi po sa inyong teksto po na ibinigay po ng iyong pastor, ang John chapter 9, 4-5, ang sabi po rito, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Pagpalain po ang Panginoon sa kanyang salita. We seek to obey the great command or commission by proclaiming the good news of Jesus Christ. Of course, in Caloocan City, sa buong cities po ng Metro Manila, sa buong Luzon po, of course sa ating bansa po, and eventually to the nations of the world. At ito po ay makikita po natin sa Acts chapter 1 verse 8, sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, and Mark 16 verse 15. Siguro mas maganda po, basahin ko po yung mga teksto na yon para masigit po natin malaman po ang kagandaang loob po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi po ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sabi naman po ng Matthew chapter 28, 19 and 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. In Mark 16, verse 15, sabi niya rito, He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Alam niyo mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, nais ang Diyos na malaman po natin na ang Diyos po until now po ay busy po siya para mag-intercede po sa atin doon sa langit. At alam niyo po ba, may iniwan pong gawain ang Panginoon sa atin. Sabi niya, I am the light of the world. Pagkatapos pagdating po ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16, na sinabi niya, tayo daw ang ilaw. You and I are the light of the world. Kaya makikita po natin dito na inilagay ng Diyos, iniatang ng Panginoon yung trabaho na iniwan po niya dito sa mundo. At kinakailangan gawin po natin ito sapagkat ang Diyos nagtatrabaho po siya sa kalangitan. At alam niyo po ba itong ating Panginoong Kristo? Karpintero po siya doon. Amen. Sa John 15, makikita po natin, ipinaghahanda tayo ng ating matitirhan. Amen po ba? Kaya patuloy, pagpalain natin ng Diyos, paglingkuran natin ang Panginoon, at mahalin natin siya ng lubusan. Amen. Kaya makikita natin dito sa mga tekstong binasa ko po, ay napaka buti po ng Panginoon at napakadakila po ng Panginoon sapagkat sinamahan na tayo, amen, sa trabaho ito na iniatang sa ating mga balikat. At binabanggit po rito na talagang tayo ang ilaw ng sanglibutan. We are called to let our light shine before others and not to hide it. Na sinasabi po ng Matthew 14 to 16 na binanggit na rin po, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. At sabi niya sa verse 16, bibigyan din ko lamang po ito. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So nakita po natin dito, we are the light of the world. Noong una, sabi ng Panginoon dito, while, sabi niya dito, no? While I am in the world, I am the light of the world. Amen? At ngayon, nakita po natin, ang Panginoon po ay nasa langit po, ipinaghahanda tayo ng ating matitirhan, at ngayon po, isinuko ng Holy Spirit para samahan tayo sa kanyang ipinapagawa po sa atin. Our mission strategies are evangelizing, discipling, training local church leaders, and planting indigenous churches. For we believe these are the most effective ways to reach the nations for our Lord Jesus Christ.
Okay, siguro bago po ibigay sa inyo yung title ng mensahe po natin ngayon sa araw na ito, binabati ko po yung mga tatay po dyan. Happy Father's Day po mga tatay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po ay patuloy. Kayo po ang maging pangulo, kayo po ang maging leader, kayo po ang maging provider po ng bawat pamilya po natin. Mabuhay po kayo mga tatay, pagpalain po kayo ng Diyos. So, ang title po ng ating mensahe ngayon, Let us return to the Lord, na makikita po natin dito sa Isaiah chapter 6 verse 1 at chapter 12 verse 6. Basahin nga po natin ito. Ito po ang sinasabi ng Panginoon po. Hallelujah. Ang sabi niya rito, kung nakikita niyo po dito sa LED TV, sana po makita niyo. Sabi dito sa Isaiah chapter 6 verse 1 at yung 12 verse 6. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. Sa verse 6 of chapter 12, but you must return to your God. Maintain love and justice and wait for your God always. So dito makikita natin na talagang ang Diyos po, di ba? May expect po siya sa atin. Amen. Hindi lamang po para magtrabaho tayo sa mundong ito, para kumain, para buhayin ang ating pamilya, para umunlad tayo. Of course, meron pong trabaho na ipinapagawa po ang ating Panginoon dito. Nakatulad po ng sinabi po sa John 9, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Pansinin niyo po yung word na we. Makikita po natin doon na ang Panginoon mismo at tayo, amen, ay sama-sama po, natrabahuin po, di ba, ang ipinapagawa po ng God the Father sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Night is coming when no one can work. Kaya habang may araw pa, tayo po ay magtrabaho para sa Panginoon, tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Mahalin po natin ang Diyos, mag-evangelize po tayo, mag-disciple po tayo, amen? Dalhin po natin ang mga kaluluwa sa Panginoon habang araw pa, sapagkat, of course, alam naman natin, paggabi na, wala na magtatrabaho po, magpapahinga na po yan, amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, while I am in the world, I am the light of the world. So, pansinin po natin dito, no, yung sinabi po ni Hosea sa chapter 6 and chapter 12, binanggit niya rito, tignan po natin, no, Hosea's call to repentance. Na sinabi niya, come and let us return unto the Lord. And then binanggit niya, He will heal us and He will build us up. And then the call to hope to a troubled nation, the nation was in moral and religious decay. Hosea offers healing and help to the troubled people. So alam niyo mga kapatid, posible po no, na ang iba sa atin po ay parang nahihinto na po sa pagsamba, nahihinto na po sa pagdalo, nahihinto na po sa pakikipag-fellowship. Amen, dahil sa pandemic na ito. Pero alam niyo mga kapatid, ang mahalaga po dito ay ang Diyos po ay lagi nasa atin. Katunayan, sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan man. Amen po ba? So posible na marami pong naparealisado ng pandemic na ito. Hindi lamang po yung ating church, kundi lahat po, di ba, ng buong mundo po. Amen? Lahat po ng uri ng tao, mayaman, mahirap, may bahay, wala. Makita po natin talagang affected po tayo ng pandemic. Pero alam niyo, tayo mga Kristiyano po, hindi po tayo hinto. Kahit pandemic po, amen? Kahit sabihin po natin, nasa paligid lang ang COVID-19 po, amen? Hindi po tayo hinto para manalangin, hindi po tayo hinto para sumamba, hindi po tayo hinto para mag-evangelize, hindi po tayo hinto para purihin at sambahin at paglingkuran ang ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo hinto. Habang may araw pa po, amen po ba? Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, habang hindi pa dumarating po yung araw ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik, amen? Sapagkat wala na mag-evangelize, amen? Kapag tayo po ay na-rapture na, wala na po mag-evangelize sa langit, amen? Habang nandito tayo sa lupa, habang araw pa, kailangan gawin po natin yung nararapat para mag-evangelize po, para magtrabaho po sa pinapagawa po ng Panginoon sa atin. Amen po ba?
So ngayon, sabi rito, why these people need to return to the Lord? So kailangan ang mga tao ay balik sa Diyos. Maaari siguro ikaw ay gumagalo sa church, maaari siguro ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon. Alam niyo ba, posible po na kahit nasa loob ka ng church, pwedeng sabihin na ikaw ay backslider. Ikaw ay nalalayo sa Panginoon. Ikaw ay kumakalikod sa Panginoon. Posible po yan. Amen? Nagiging ritual na lang po yung pagdalo natin ng church. Amen? Kaya minsan po, di ba, nawawalan tayo ng gana. Amen? Minsan po, talagang makikita po natin, hindi na natin ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pero pansinin niyo po ito, no? Yung unang-una, sabi dito na binanggit, they had departed from the Lord in their worship. Yun po yung una. Amen? Bakit sinabi ng Panginoon na manumbalik kayo sa Panginoon? Manumbalik kayo sa Panginoon. Because they had departed from the Lord in their worship. Nawawala na yung tunay na pagsamba sa kanilang buhay. Sabi ng Hosea chapter 4, verses 1 to 3. Hear the word of the Lord. There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. There is only cursing, lying, and murder, stealing, and adultery. Because of this, the land mourns. All who live in it waste away. The beasts of the field and the birds of the air and the fish of the sea are dying. Nakita niyo, kapatid, no? Kapag yung kanyang mga anak ay tumalikot, maraming namamatay. Amen? Lalong sumasama ang mundo. Amen? Kapag ang mga anak ng Diyos ay walang gana sa paglilingkod, kapag ang anak ng Diyos ay naglulupahimay, tumatalikot sa Kanya, papapansin po natin, marami pong namamatay. Bakit po? Sapagkat kung lahat po tayo nang hihina sa pananampalataya, kapag tayo ay nadi-discourage po, at ayaw na natin mag-search sa Panginoon, ayaw na natin sambahin ang Diyos, ayaw na natin siyang paglingkuran. Kapatid, maraming namamatay. Every second, maraming namamatay na tao. At alam natin, pag wala silang Kristo sa puso, lahat sila pupunta sa impyerno. Amen? Amen po ba? Lahat sila pupunta sa impyerno. So, kailangan nila tayo bilang light of the world. Amen? Tayong ilaw ng sanlibutan. Kailangan makita ang kaninningan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, kailangan tumayo tayo. Kailangan manumbalik tayo sa Panginoon. Sa ganun po, mga kapatid, ang safe natin, yung mga tao wala pa sa Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Lord na buhay. Hallelujah. And then Hosea wastes no words. He speaks bluntly. Amen, talagang straight to the point. Kung magsalita itong si Hosea, tapatan magsalita. Lang sabi na rito, no? The Lord's concerned with the people, no truth in the land, no mercy in the land, no acknowledgement of God in the land. Kaya makita natin, no? Sa panahon ni Hosea, walang katotohanan na nagsisinungaling na. Amen? Walang habang, walang awa. Amen? At higit sa lahat, hindi na nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, return unto the Lord. Sabi ng Hosea, amen, God's people had forsaken Him. Kinalimutan na ang ating Panginoon. They had no time for God or Him. Wala na silang panahon. Ayaw na nilang sumamba. Ayaw na nilang magpuri. Ayaw na nilang dumalo ng mga gawain. Kaya ngayon po, no, itong pandemic na ito, mga kapatid, lahat po ng dahilan po ay pwede na pong sabihin ng mga tao. O bakit hindi ka tumalo? May sipon ako, pero konti lang naman ang sipon nun. O bakit hindi ka tumalo? May lagnat ako. O bakit hindi ka tumalo? Masakit ang ulo ko. O bakit hindi ka tumalo? Nagtatay ako. Alam naman natin, lahat yun ay sintomas ng COVID-19. Kaya ito na yung dahilan ng mga tao. Amen? Na kung saan nagkaroon sila ng dahilan para hindi tumalo, para hindi magpatuloy. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, walang substitute po doon sa Hebrews 10:25. Yung magsama-sama physically. Wala po.
Amen? Sapagkat yun ang niloob ng Lord at yun po ang gusto ng Panginoon na magsama-sama tayo physically. Amen? Kaya lang, nahadlangan po tayo ng pandemic na ito. Pero gumagawa tayo ng kaparaanan para maabot natin ang mga kapatiran. Pero kapatid, amen, dumating nawa ang panahon, di ba, na maging malaya tayo, maging COVID-free ang bansang Pilipinas. Hindi lang ang bansang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Pero kung kapatid, kung halimbawa ito'y panghabang buhay na, saan ka mag-stand? Pero alam niyo mga kapatid, ito na yung panahon para manumbalik sa Diyos. Naalala ko tuloy, meron po akong binibisita po. Pero hindi po sa physical na pagbisita. Tinetext ko po, tinachat ko po. And then, nung mga panahon po na pwede na tayong mag-in-person sa gawain ko, inimbita ko po siya. And then, ang sabi po ng kapatid na yon, may COVID pa, hindi pa tapos ang pandemic, hindi pa kami makadalo. Okay, so alam niyo naman po, di ba, may mga online din tayong gawain. So pag talagang medyo mahigpit, bawal pa rin ang physical, nag-online tayo. So ang ginawa ko po, in-invite ko po ulit, online naman po. Alam niyo po ang sabi, ganun pa rin po, may dahilan, kahit online, wala akong time sa oras na yan. Busy ako sa oras na yan. Kaya hindi ko na alam kung saan dadalhin sila. Amen? Mapa-in-person, mapa-online, di ba? Lahat sila busy. Hindi sila pwedeng kamulo. Hindi sila pwedeng makinig. Kaya makita po natin, kaya ito po yung sinasabi ng Biblia sa Hosea, return unto the Lord, ay napapanahon po sa panahon po natin ngayon. Marami po mga Kristiyano, di ba, ang talagang nalulupay-pay na. Marami mga Kristiyano ang talagang nawawala na ng gana, tumatalikod na sa Panginoon. Pero ito yung panahon para tayo ay gumising. Ito yung panahon para tayo ay manumbalik sa Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya makita natin, siyempre, dito, bumalik po tayo dito sa ating teksto na sabi dito, they had no time for Him. Worldly things had all their adoration. Kaya makita na natin, mas mahalaga pa sa kanila ang mga bagay-bagay to the point, di ba? Na yung iba, di ba, sinasamba na. Okay. Ano ba ang idolatry sa tingin ninyo? Akala natin kasi yung idolatry, yung may mga ribulto na sinasampa, niluluhuran, nilalagyan, o sinasagitan ng bulaklak, o tinitidil ka ng kandila. Akala natin, yun lang yung mga idols na tinatawag. Pero sinasabi po rito, an idol is anything that takes the place of God. Basta yung nakakahigit sa Panginoon at yung kinukuha mo para sa Panginoon, idolatry po ang tawag doon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil tunay na dakila siya at walang hanggan ang kanyang kabutihan. Salamat po sa kanyang mensahe. And then, sabi pa rin po rito, kung makikita po natin, the nation was in need of a great revival. Amen po ba? Worship had become formalistic. Worship was not a life-changing experience. The worship lacked faith. Parang nagiging ritual na lang yung pagsamba. Parang minsan yung ibang mga tao nagpapacheck ka lang ng attendance pag tumadalo ng church, ng worship service natin. Wala nang dating yung pagsamba sa kanila. Parang nagiging ritual na lang ito. Formalistic na gawain. Kaya makita po natin, kapatid, mahalaga po na maibalik natin ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Okay, tapos na tayo sa una. Pangalawa po, sabi naman dito, they had departed from the Lord in their words. Okay, na mababasa po natin sa verse 2 ng Hosea chapter 4. Or chapters, tama po, chapter 4. Sabi rito, by swearing and lying. Okay, words measure our spiritual condition. Okay? Kaya makikita natin dito, sabi po ni Ralph W. Emerson, sabi niya ito po yung binanggit po niya na talagang napakahalaga po, na talagang malaman natin, mapagmulayan po natin sa ating mga sarili. Sabi rito, sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Kaya kung titignan natin, kapatid,
Kung pipiliin natin ang ating mga isipan, di ba? Nag-iisip tayo, di ba? To glorify God. Sabi nga ng Biblia, whether you eat or drink, and whatever you do it all for the glory of God. Gamitin natin yung isip natin to glorify God. Gamitin natin yung isip natin para trabahuin natin yung pinatrabaho sa atin ng Panginoon. Mahalaga po yung iniatang ng Lord sa buhay po natin. Napakahalaga po ng mga trabaho na pinapagawa po sa atin ng Panginoon habang tinatawag pa natin ang araw ay araw. Amen? Sapagkat kung magwawakas ang lahat ng bagay, hindi mo na kailangan magtrabaho. Amen? Pero, kapatid, ito ang isipin mo, kapatid. Kawawa ang napakaraming tao kung hindi tayo mag-work na kasama si Kristo. Kung hindi tayo mag-work na kasama ang banal na Espiritu Santo. Sinabi niya yun, hindi ka na iiwanan hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi ng Matthew 28, verse 20. Sasamahan ka niya. I am with you always, sabi ng Panginoon. Amin po ba? Kaya, magtrabaho tayo sa Panginoon, kapatid. Huwag natin hinto ito. Sa mga secular jobs po natin, kapatid, alam natin yan. Diba? Nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, nagtatrabaho tayo para sa sarili natin, nagtatrabaho tayo para sa ibang tao, nagtatrabaho tayo para sa ating bansa. Pero kapatid, bilang mga Kristiyano, magtrabaho tayo para sa ating Panginoon. Amen po ba? Isipin natin yung mga bagay. Yung mga bagay na talagang nag-glorify natin ang God. Yung mga bagay na kung saan ay lalago tayo. Yung mga bagay na kung saan ay makakaakay tayo ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. So, tingnan po natin ito, no? Sabi rito, words measure our spiritual condition. They reveal what occupies the mind. Amen? Nakatulad ng sinabi ko po. And then, they reveal the state of the heart. Yung condition ng ating puso na makikita natin sa Matthew chapter 12, 33 to 37. Kaya, napakahalaga nito. Amen? Kaya kung ano po yung puso natin, siya pong itong inilalabas ng ating mga bibig. Of course, pag inilabas po natin yan, ang ating mga bibig, di ba, yun din po yung ginagawa ng tao. Amen? Kaya makikita ng Diyos yung condition ng heart ng isang tao po. Kaya napakahalaga po na talagang i-search natin yung heart natin at hayaan natin ang Diyos ang tumunaw doon sa katigasan ng puso natin, ng ating kaisipan, ng ating pagkatao, at hayaan natin ang Diyos ang siyang magbago sa atin. Amen? So the people had made profanity their practice. Kaya nakita natin, profanity is one of the marks of decay. Di ba yung kalapas-tanganan po? Di ba? Sa magulang, sa nakakatanda, di ba? Sa lahat ng bagay, higit sa lahat kalapas-tanganan po sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Colossians 3:8, binanggit niya rito, now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. Kaya nakita po natin, isa pa, sabi rito, no? Lying is not to be taken lightly. Amen? Kaya huwag natin baliwalain po, no? Yung pagsisinungaling. Maliit na pagsisinungaling, malaki, di ba? O posibleng nagsisinungaling ka para sa ikabubuti ng ibang tao, kasinungalingan pa rin yan. At tandaan natin, Satan is the father of lies. He is a liar. Amen? Kaya kung titignan natin yung salita ng Panginoon sa John 8:44, binanggit niya rito, the devil was a murderer from the beginning. He has never been truthful. He doesn't know what the truth is. Whenever he tells a lie, he's doing what comes naturally to him. Nakita niyo, no? Talagang natural lang sa kanya yung pagsisinungaling. He's a liar and the father of lies. Amen? At binanggit pa ng Panginoon, no? Bago ito, binanggit niya, you are the children of your father, the devil. Amen? Kaya lahat ng mga nagsisinungaling, lahat ng gumagawa ng masama, ang kanilang mga ama ay ang demonyo. Amen? Si Satanas. And you love to do the evil things he does. Kaya kung ano yung ginagawa ni Satan, di ba, siyang ginagawa natin. Nagsisinungaling tayo, di ba, gumagawa tayo ng masama, hindi tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos. Naku
kapatid, tatandaan po natin, hindi ang Diyos na nasa langit ang tunay nating Ama. Amen? Kapag tayo ay gumagawa ng kasinungalingan, ng kasamaan sa mundong ito, kapag yun yung natural kay Satan. Kapag ginagawa natin yun, di ba? Yung mga tao na ganoon, ang ama nila ay si Satan, hindi ang tunay na Diyos. Kaya, ang Diyos, kailanman, hindi siya nagbabago. Amen? Patuloy siya na nagpo-provide po ng lahat ng mga pangailangan po natin. Amen? Kasi pagtrabaho lang tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, binanggit niya, ito paborito to ng mga Kristiyano. Lalo na po yung mga Kristiyanong talagang walang inaasahan kundi ang Panginoon. Ang paglingkuran ng Panginoon, ang unahin ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tignan nyo kapatid, no? Seek ye first. Unahin mo ang Diyos. Ang kanyang kaharihan, ang kanyang katuwiran. Di ba? Basta unahin mo ang Diyos. Yung sabi ng Biblia, lahat ng pangailangan mo, daragdag niya. Siya magpo-provide ng lahat ng kailangan mo. Amen? Wala nang iba kundi ang Panginoon ang siyang great provider natin. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan naman natin ang Lord. Glory to God. Pangatlo, dito na po tayo magtatapos. They had departed from the Lord in their works. Okay, yung una, yung worship. Di ba? Pangalawa, their words. And then yung pangatlo, their works. Okay. 3 marks of decay in Israel at that time. Tatlong bagay yun. Yung killing, stealing, and adultery. Na makikita natin dito po sa yung killing is sa Exodus 20 verse 13, stealing nasa Exodus 20:15, adultery makikita natin sa Exodus 20:14. Ito yung nasa 10 utos ng Diyos na nasa Exodus po. Na sabi doon, you shall not murder, you shall not steal, you shall not commit adultery. Okay? Pero pagdating po dito sa New Testament po, may sinabi po ang Panginoon na sinabi, you shall not murder. Sa 1 John 3:15, anyone who hates his brother is a murderer. Yan, nakita natin, no? Ang sinumang nabubuki. Di ba? Kaya kapag ang isang tao ay ayaw nating bahaginan ng salita ng Lord, talagang ayaw natin, wala tayong planong magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na yung biyanan mo, di ba? Ayaw mong ibahagi si Kristo, di ba? Kaya makikita natin kapatid, nandun yung pagkagalit mo kasi gusto mo, ay hindi ko babahaginan ko ng salita ng Diyos para mapunta sa impyerno. Kaya lang hindi pwede, kapatid. Ang sabi ng New Testament, ikaw ay isang murderer. Pag mananatili yung galit mo, namumuhi ka sa iyong kapwa, sa kanino man, sabi rito, ikaw ay isang murderer. And you know, sabi rito, no, that no murderer has eternal life in him. Kaya, nasasiya. Kung patuloy ka, nandyan ang galit, nandyan yung bitterness, yung hatred, di ba? Inaalagaan mo yan sa puso mo, ang tawag sa iyo ay murderer. Kaya minsan, di ba, galit na galit tayo sa mga pumakapay physically, pero ikaw, nananatili yung galit mo, isa kang murderer. At ang sinasabi ng Biblia, di ba, wala sa lugar ng langit ang isang murderer. Kaya makita po natin, no? And then yung pangalawa, you shall not steal. Diba? Huwag kang magnanakaw. Sabi nito ng Ephesians 4:28, he who has been stealing must steal no longer. Huwag kang magnakaw. Amen? But must work. Tingnan nyo, sabi nito, must work. Doing something useful with his own hands, that he may something to share with those in need. Nakita natin, no? Na sinasabi nito, kailangan magtrabaho tayo. Amen? Of course, dalawang bagay, di ba? Magtrabaho ka sa mundong ito at magtrabaho ka sa Panginoon. But of course, gusto natin is both. Amen? Talagang ang Diyos, kailanman hindi siya nauubusan, di ba? Ng ikalalago natin, hindi siya nauubusan ng kapangyarihan, hindi siya nauubusan ng kabanalan. Amen? Para i-provide lang ito ng lahat sa atin habang tayo ay nandito sa mundong ito. So, we shall not steal. Sabi rito. Sabihin natin, yung pong pangungutang po na hindi binayaran o tinakbuhan.
Diba? Isang uri yun na talagang ninanakawan natin yung tao. Amen? Kaya kung ikaw'y mangutang, of course, magplano kang bayaran siya, diba? Unti-unti mo siyang bayaran, pero yung plano mong takbuhan siya, diba? Yung plano talaga na wala ka ng planong bayaran. Diba? May mga kasabihan niya tayo dyan na kapag yung tao na nangungutang, ang bait-bait niya, pero pag sinisingil mo na, leon at tigre yan. Yan ang katumbas niya, na talagang hindi mo na masingil. Amen? At galit pa yan sa'yo. Diba? Na yung nangungutang yan, ang bait-bait niyan, inaamo-amo ka niyan, diba? Napakaganda mo, napakagwapo mo, lahat sinasabi na yung magagandang bagay. Pero pag sinisingil ka na niyan, sinisiraan ka na niyan. Amen? Kasi ayaw magbayad, tinatakbuhan ka. Amen? Hindi na nagpapakita sa iyan. Amen? Kaya isang uri yun na talagang ninanakawan natin yung kapwa natin. Ano pa? Diba? Yung pong pag-withhold, diba, ng ating mga ikapo at offerings. Amen? Kaya pag hindi natin binigay yung ating kaloob sa Panginoon, yung ating offerings, di ba, ninanakawan natin ang Diyos. You are robbing God. Amen? Imagine, ito matindi ito. Di ba? Yung una, ninanakawan natin yung kapwa natin, pero ito, mas matindi ito. Pag hindi natin binigay yung ating ikapo at ang ating offering sa Panginoon to support our church, the ministry of God, the kingdom of God, here on earth, di ba? Ninanakawan natin ang Panginoon. At hindi po ito. Amen? Pastor, hindi pa kami makadalo physically, kaya wala munang kahit sa offering. Mali ka, kapatid. Padala mo, kung hindi ka makadala, padala mo ang iyong kaloob sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, wala namang physical ngayon na gawain, wala naman ako sa church ngayon. Pero tatandaan nyo, kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano, di ba, meron kang obligasyon. Sa katunayan, hindi naman ito obligasyon Ginagawa mo ito out of love. Because you love Jesus. You worship Jesus. Amen? At ang pagbibigay ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Isang uri ng papuri sa Panginoon. Isang uri ng paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sinusuportaan natin. Diba? Yung mga itinhan talaga ng Lord sa mundo ito. Sa bawat church. Amen? Kaya huwag natin kalimutan ito. Dating nakawan ng Diyos sa ating mga ikapo at kaloob. Hallelujah. Marami pang bagay. Ano yung nanakawan natin ang Panginoon? Di ba? May talento ka, ayaw mong paggamit. Ako, nanakawan mo ang Diyos, kapatid. May talento ka, paggamit mo kay Lord yan. Hindi yan sa'yo. Kaya dapat ipagamit mo sa Panginoon yan dahil pinahiram lang yan ng Lord sa atin. Lahat ng bagay na pinagay ng Lord sa atin. Amen? Yan ay hindi atin. Yan tayo ay katiwala lang ng Panginoon. Kaya dapat maging mabuti kang katiwala ng Panginoon sa lahat ng bagay na meron ka na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya kung hindi natin binibigay yung time natin, ninanakawan mo ang Diyos. Dahil binigyan ka niya ng time. Imagine niyo, sabi ng Biblia, di ba, 6 days sa atin. Di ba, yung 7th day sa Panginoon, pagkakas kinukuha mo pa yung linggo. Naglalaba ka, nagtatrabaho ka, nag-overtime ka. Di ba? Ang dami mong ginagawa. Minsan sinasabi mo, kulang ang 24 oras sa iyo. Pero kapatid, di ba? Ang buti ng Lord, 6 days binigay sa atin. Tapos yung 7th day, hindi mo pa ibigay kay Lord. Sa katunayan niya yung araw ng linggo, hindi pa rin natin binibigay Ang lahat-lahat Na bawat araw may 24 oras, di sa inyon. Yung araw ng Sunday may 24 oras din. Kaya minsan pag dumadala ka sa church, nagmamadali ka, umaalis ka na kagad. Hindi pa tapos yung benediction ng pastor. Wala ka na sa church. Nakalabas ka na. Kaya makita natin, huwag natin nakawan ang oras, ang panahon, ang talento, ang ating Panginoon. Dami natin ninanakawan sa Diyos. Minsan hindi tayo aware. Galit na galit tayo sa mga magnanakaw, pero tayo pala magnanakaw ng oras, magnanakaw ng ikapo, di ba? Magnanakaw ng talento, magnanakaw tayo ng paglilingkod kay Lord na dapat pinaglilingkuran natin ng Lord, hindi ang mundo, hindi ang ibang tao, hindi ang Lord. Ninanakawan pa natin ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Matthew 5:28. Ito pa. Yung about adultery. Nasabi ron, you shall not commit adultery. Sabi po ng Matthew 5:28. Pero bago yon, yung verse 27, babasahin ko po sa inyo. You have heard that it was said, do not commit adultery.
But I tell you, sabi sa verse 28, that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Kita nyo, no, kapatid? Hindi lang yun talagang may babae, may lalaki, may kapit, di ba? Ang sabi rito, ikaw ay adulterous. Kapag ikaw ay tumitingin palang lustfully sa isang babae. Amen? Nagkukumit ka na ng adultery. So, all of these are not allowed in the scriptures. These sins are prevalent in our society today. Amen? Yung killing brings danger, stealing causes assault, and then adultery increases disease and destroy marriages. Makita natin, no? Di ba? Hindi lang sa Amerika, kahit dito po, marami po. Di ba? Naghihiwalay, tapos nakikikabit sa iba. So makita po natin talagang talamak ito maging sa ating lipunan, sa ating bansa. Di ba? Kaya puri po ang Diyos, ang Diyos na buhay, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Purihin siya sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin para magtrabaho tayo para sa Kanya. Uulitin ko lamang po, kapatid, in John 9:45. As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. Yung pagiging ilaw ng Diyos, hindi hanggang sa siya ay nagkatawang tao lang. Kaya sinugo niya ang Holy Spirit para magbigay ng liwanag sa lahat ng mga tinatawag niya, sa lahat ng kanyang mga anak. So the people are invited to return to the Lord. Return in spite of their sins. Return and be forgiven. As we come to Him, He will pardon, cleanse, and revive us. At sa ganung paraan, kapatid, diba, kapag tayo'y manumbalik na sa Diyos, magtrabaho tayo sa Panginoon. Pagpapalain tayo ng Lord. I tell you, kapatid, pagpapalain tayo ng Panginoon. Habang tinatawag pa natin ang araw ay araw at maliwanag pa ito. Amen? Magtrabaho tayo para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na dakila ka. Hindi ka nagbabago. Mananatili kang tapat, O Diyos. Patayaan mo, Panginoon, ng iyong mga anak ay patuloy na manumbalik sa iyo. At patuloy, Panginoon, ibalik mo muli ang init, ang tamis ng aming pagmamahal sa iyo. At ipulot mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay mapagpala mo ng iyong makapangyarihang kamay. O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, kung meron man dito, Panginoon, na nanghihina na, gusto nang mag-give up, O Diyos. Gusto na, Panginoon, i-give up ang lahat ng bagay, Panginoon. O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, tulungan mo silang makapanumbalik, Panginoon. And Lord, alam namin, O Diyos, sa panunumbalik ng iyong mga anak, bibigyan mo sila ng lakas. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng tagumpay sa buhay. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng mahabang buhay at pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang church, Panginoon, ang light of the world. Palangin ko, Panginoon, patuloy sa kanilang 31st anniversary, maghari ka sa church na ito, sa buong pamunuan, sa buong leadership ng Church of God, sa pangunguna po ng ating pastor na si Pastor Manny Correa. Salamat, which we pray in Jesus' name. Amen. Pagpalain ko kayo ng Panginoon. Magandang araw po, mga minamahal kong mga taga-Light NC family. Alam niyo ho ba na ang araw na ito ay sineselebrate po natin ang Father's Day. Kaya nais ko pong ipanalangin ang mga tatay sapagkat we fathers have a very big role sa ating pong pamilya. Alam niyo po, the success and the failure of a family is dependent first to the father, then of course to the mother and the children. Pero bago ko po pag-pray ang mga mens, I would like to greet Daddy Apen and Tita Vine a happy anniversary.
Matagal na po sila, but we believe that they have always been an encouragement to all of us. So, men, God loves you so much. You may be misunderstood by your family. Pero alam nyo, we can really make up and recover or do better than what we have done. Hindi pa huhuli ang lahat. Kaya tayo mga kalalakihan, let us try to be Christ-like, to be like our Abba Father, para tayo po ay maging effective sa ating mga tahanan. So let's bow our heads in prayer. I am requesting na yung mga anak, yung mga asawa, lapitan po natin ang ating mga tatay at patungan ng kamay o di kaya konting yakap habang nagpo-pray po tayo, because I believe that we are a family. Father, in the name of Jesus, ako po ay buong puso na nagpapakumbaba, interceding in behalf of every father right now. Lord, alam naman namin na hindi namin napag-aralan ang pagiging isang magaling, isang matino at maayos na tatay. But as we have been studying your word, we have been guided, you have given us wisdom. Marami kaming failures in the past. Maaring nasaktan namin ang aming mga asawa, mga anak. Hindi namin nagawa yung dapat namin natungkulin bilang isang ama. To provide, to protect, to prepare our family for work of service. Pero sa oras na ito, umaasa po kami na bigyan niyo po ng talino at lakas ang bawat tatay na nangunguna sa aming mga tahanan. Nakikita niyo po ang puso namin. We would like to be the best provider para sa aming family. Na kahit ang aming kalagayan ngayon ay apektado kami sa mga nangyayari, we believe that your grace is sufficient enough. Raise us up para maging head of the family. Tulungan niyo po kami na maging expressive ng pag-ibig at pagmamahal, una sa aming mga asawa at sa aming mga anak. Sa mga pagkukulang po namin, bigyan niyo kami ng pagkakataon na makabawi po sa kanila at magsilbing magandang halimbawa. Hiniling din po namin na kung ano man ang nakaraan, ito po ay nakaraan na at kami ay po pwedeng magsimula na po pwede rin pong i-appreciate ng aming buong pamilya. I commit every father, O God, into your loving hands, believing that the work that we have been given has just begun. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng katalinuhan at wisyo, pagtitiwala, paggalang at pagmamahal, para meron po kaming ibabahagi sa aming buong pamilya. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. What makes me proud about my dad? Napalaki niya kami. Hindi ka niya tatantanan hanggat hindi ka kumakain. Yung kakatok sa pinto, tapos may hawak na Jollibee, kain na, ganun. A real life superhero. Coach ko siya when it comes to love life. So tuwing aalis po kami ay hindi kami naliligaw or mabilis kaming makarating sa pupuntahan namin kasi kabisado na niya yung daan. Sobrang galing niya mag-apostolic ministry. Kaya sinasabihan namin siya na magpahinga, pero si Papa yung tipo na hindi siya papayag na walang ginagawa sa bahay. Ang nakaka-proud kay Papa is
Siya yung kilala kong matapang. Yung mga misunderstanding sa family namin, hindi niya po pinapatagal yon for at least a day or 2 days, ganyan. Gusto niya po na pinag-uusapan namin ng maayos agad. Si Papa, siya yung coach ko, siya yung mentor ko, siya yung idol ko sa lahat ng bagay. Tinutulungan niya ako maging successful sa buhay, yung hindi ako mapag-iwanan. Sobrang nakaka-proud kung paano niya hinahandle yung finances niya, and isa yun talaga sa mga tinuro niya sa amin na when you give back what is due to the Lord, and when you are generous, you share to other people, the Lord will really bless you when it comes to finances. At kahit ito na lang yung meron siya, ibibigay niya pa din sa'yo. Mas uunahin niya kami ng mga anak niya kaysa sa sarili niya. Mas nakakontento yung makita kami na masaya at sa tama na tayo. Kahit sobrang busy niya, talagang nagagawa niya ng paraan na i-manage yung oras niya to give time sa bawat isa. He's a man of faith. Yan. So, hindi man naiintindihan ng iba yung level of faith niya kasi minsan parang nakakabaliw yung mga declarations, yung mga paniniwala niya. Pero yun, he's really a man of faith, and nagdedepende talaga siya sa Diyos. He is a man of God and he is a worshiper of God. Ayun, at dahil doon, marunong siyang tumanggap ng pagmamahal ng galing kay Lord at mahal niya si Lord. I can really feel the love and support and care galing sa aking tatay. Kahit na hindi niya sinasabi talaga in words na I love you, pero I'm so proud kasi he's trying to express his love. Hindi lang trying. He is doing his best to express his love for us. He really has a big heart, and kitang-kita naman na he's very compassionate about people. Sobrang love niya si Arabella at sobrang love din siya ni Arabella. And pag nakikita ko yung traits na yon, I get a glimpse of how good our Father in Heaven is. I want to be just like my dad. I'm proud kasi Papa is doing it for us kahit noon walang gumawa nun para sa kanya. Minsan, hindi natin napapansin yung sacrifice ng mga father natin, pero ginagawa nila lahat para sa atin mga anak niya. Namamangha ako kay Papa kung gaano siya kagaling na tatay. And that's why I am proud of him. And happy Father's Day, Tatay. I love you. Happy Father's Day, Papa. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin, and thank you kasi ikaw yung binigay ni Lord. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Pa. Pa, continue to be strong. We love you. We always support you. And happy Father's Day. Enjoy your day. And maging malapit lang tayo kay Lord. And si Lord na bahala sa atin. So, sobrang thank you, Lord, sa buhay ng mga daddies. And ayun po, happy Father's Day, everyone! Mamahal po! Yay! Say bye-bye! Bye-bye! Yay! Bye-bye! Say bye-bye! Ayaw mo bye-bye! Say hi! Tapos, ano pa? Ano pa? Na! Abu! Huh! Na! Oh, no, na! Ma'am,